Okay, once again, this is Mr. Penedor from Smartphone Dr. Cell Phone Repair Training Course. So in this video, I will share to you yung tinatawag natin ng what is a pull-up resistor and pull-down resistor and ano yung common application niya sa ating cellphone or smartphone motherboard. So logic law, yung ating chips. So sa ating IC, pag-usapan muna natin ano ba yung logic high and logic low. Pag sinabing logic low, ibig sabihin, ang yung ginagawa ng ating motherboard, yung ating cellphone motherboard is by voltages siya. So, ini-interpret ng ating microcontroller o ng ating processor o ng ating mga logics yung ating mga voltages. Kung makaka-receive siya ng 0 volts, let's say 0 to 0.8 volts, ini-interpret yan as low, logic low. Now, kung para naman maka-interpret siya ng logic high, so kung maka-receive siya let's say 1.8 volts to 5 volts, ini-interpret niya ng high. So yung ating cellphone, it's like a small computer. So ang computer, di nila naintindihan yung mga analog signals. So ang naintindihan lang nila is digital signals. So pag sinabing digital signals, that is high and low or 0 and 1s and 0 and 1s. So kaya meron tayong waveform na 0, meron tayong waveform na high, 0, high, and low. So ito yung 0, ito yung high, ito yung logic low, logic high, and 0 and so forth. So ganun yung ini-interpret ng ating CPU, ng ating processor, yung ating kung paano nag-work yung circuitry doon sa ating cellphone motherboard. Now, kung naintindihan nyo na tong basic concept na to, mag-proceed nyo tayo sa ating pull-up and pull-down resistor. Ngayon, yung ating pull-down resistor, commonly, makikita mo yan, ako, napapansin ko madalas dun sa ating charging IC, no? So, ating charging IC, or yung ibang circuitry, pag may makikita kang isang IC and then meron ka nakikitang resistor na nakakonect to the ground, and then may makikitang word na enable, CE or CE enable. Ibig sabihin, itong IC na to, para siya mag-activate, kailangan niya ng logic low. So, yung logic low natin, makikita naman natin dito na merong connected siya to the ground. That is logic low. Okay? That is, so masasabi natin na ito ay pull down resistor. Pull down. Bakit pull down? Hinahatak niya yung logic dito na papunta sa IC na 0 or logic 0 o pull down. Okay? Kaya siya naging pull down. Ngayon, let's say itong chip na to may problem within the circuit or within the IC para hindi na mag-work to, no? Kasi kung naka-logic low yan, automatic yan ay naka-activate. Ibig sabihin bang naka-activate, mag-work siya. Kung ano yung trabaho niya, gagawin niya. Ngayon, if there is something wrong within this IC or within sa paligid ng IC na yan, okay, the function has to stop. Kailangan i-stop yan para may iwasan na yung further problem sa buong circuitry. So, para mangyari yon, okay, mapapansin nyo, dun sa circuitry, merong supply voltage yan, VCC or something like that. Etong line na to is commonly nagagaling sa ating CPU or sa processor natin. Ngayon, pagka nagpadala ang ating CPU or processor, inactivate niya yung line, nagpadala siya ng voltahe dito, ano ang mangyayari? Ang mangyayari, yung ating dating logic 0 o low, magiging logic high. Kasi magkakaroon ng voltahe dyan. Let's say 1.8 volts or 2 volts, magkakaroon ng voltahe ngayon. Once na nagkaroon na ng high dyan, okay, of course, hindi na yan yung requirement. Ang requirement ng kailangan ng IC nito is low. Naka-receive siya ng high. Meaning, anong gagawin niya? De-deactivate niya na ngayon yung trabaho niya. Hindi siya mag-work. Okay? So, yun yung trabaho ng pull-down resistor. No? Doon mo siya makikita. Yun ang application niya.
Ngayon, saan naman natin makikita yung ating pull-up resistor? So, yung pull-up resistor, makikita natin siya sa communication protocol ng ating smartphone motherboard. No? Anong communication? Maraming communication protocol or protocol na ginagamit sa ating motherboard. Ang binabanggit ko ay yung tinatawag natin I2C communication protocol. So I2C communication protocol, meron tayong tinatawag yan na data and clock. Data and clock signal yan. So may, within the, for example, meron tayong dalawang IC na lang, no? Okay? Internally, meron siyang mga tinatawag natin na MOSFET. Okay? Let's say ito yung ating gate, source, drain. Ito ay open drain. So meaning dito nakakonect yung line papunta dun sa ating let's say supply natin BCC, and then meron tayo dito na papasok yung ating pull-up resistor. Okay? Diyan sa line na yan, diyan sila nagko-communicate. Let's say ito ay SD data line. And then this line is also connected to another MOSFET ng ating another IC. Okay? Okay, ito yung gate. Ito yung ating drain and source. Okay. And then, another MOSFET na naman dyan. Okay. Drawing natin, drawing. Hindi ako magaling sa drawing, no? Gate, source, and drain. So, ibig sabihin, kaya open drain siya. Ito yung, dito, pumapasok yung lines, yung mga signals natin. So, BCC, let's say, another pull-up resistor, and then nakakonect yan dyan. And then, ito, dito nakakonect yung ating another MOSFET. Okay. Gate, drain, and source. So, ito yung ating isang IC. Okay. Ito na naman yung isang IC natin. So, ibig sabihin nasa loob ng IC. Okay? So, kung ito ay inactivate ng IC to, pag ito ay nag-activate, so, una mo ng low, magiging low. Ngayon, pag hindi ito nag-activate, high. Tapos, low, high, depende, no? May timing yan. So, timing, depende kung ano yan. So, di sa clock, ito yung data, let's say, ito yung line na to, ito yung clock natin. So, ganun din. Low, high, low. So, hindi natin naintindihan yan. Only the microprocessor and the supporting chip like yung mga power IC, Wi-Fi, Bluetooth. Diyan sila nag-uusap yung line na yan sa tinatawag natin na I2C line or sa I2C, yung bus protocol na yan, diyan sila nag-uusap para makontrol ni CPU yung mga functions na kailangan niya like para sa camera, sa Wi-Fi, Bluetooth, charging, and so on and so forth. So diyan mo makita yung ating pull-up resistor. Okay? So that's why it's very important. So yung pull-up resistor na yan, okay, tandaan, and also yung pull-down resistor, hindi lang siya yung pull-down resistor and pull-up, importante rin na hindi lang basta maglagay kayo ng resistor yan o kaya basta i-short circuit nyo lang yan kasi meron siyang calculation, no? Yung mga engineers na nag-calculate niyan para ma-meet yung tinatawag natin na logic high saka logic low, yung ones and zeros na yan. So and that's isa pa, hindi rin pwedeng mawala sa loob ng ating circuitry yan.
Hindi pwedeng tanggalin yung resistor doon sa ating smartphone, yung pull up and pull down resistor because hindi na mag-work yung ating phone. Kung ano man yung function like for the charging or dito para mag-communicate yung dalawang chip like the CPU, let's say ito yung CPU and then let's say ito naman yung ating charging IC. Okay? So, yun man i-share ko sa inyo about pull up and pull down resistor. Once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cell Phone Repair Training Course. Have a great day, everyone. Bye.